Boss, bigyan mo nga kami ng strategy. Paano tayo makakuha ng 500x? Kaya yung RSI mo. Hello guys, dito nga pala tayo ngayon sa Guapan de Ecija para i-meet si Spraki tsaka si Munchies. Bumiyahe tayo all the way from Quezon City para lang tanongin kay Spraki kung kumain na ba siya. Hindi pa makain. Ayan, di ba kumain? So pwede na umuwi, natanong ko na eh. Si ano nga pala, si Munchies, YGG, Boss JC, tsaka si Bossing. 8 yan. Kain tayo. Buti bro, ano? Free kayo. Oy, thank you ah. Kasi alam ko may meeting pa kayo eh, pero kinancel nyo daw. Sama natin guys yung mga legend ng Web3. Mga legend ng ano, play to earn. Ngayon ano kami, chill to earn. Hey! Caesar salad. Grabe, kakaiba ka talaga magpakitang tao. Baboy muna. Ano ba kape mo, pre? Kape ko? Pag nagkakape kasi ako, yung walang tubig. Alam mo yung tinutunaw ko lang. Ayun, doon ako sa EXO. Kasi pwede yung matcha, walang asukal. Pag masaya kasi siya, walang asukal. Pag malungkot, may asukal. Boss, kasi mga madalas na mga ganap natin, ano talaga eh. Usually talaga south. Kaya ito yung first natin pumunta dito sa north kasama si Boss, Spraki. Uy, punta kayo dito sa Nueva Ecija. Para magkaroon tayo ng competition next time. North meets south. Oh, ayun na, nice. Yung sa pagtitrade ko, naka-ano siya eh. Naka-segment siya. So, ano yung tsura nito? Meron akong trade na pwede kong kalikutin lagi. Ang ibig sabihin nun, pwede akong mag-trade ng small time frame. Yung mga umaakyat na hindi ko na-oversee na, uy, umakyat to, sayang, pwede ko sakyan. Pero may mga trade din ako na pang monthly. Yun yung next month ko pa sila titignan. Gets? Kumbaga, sinegment ko siya properly in a way na pag may kate ako mag-trade, pwede ako maghanap. Parang free ako ngayon. Tapos nakita ko umakit, uy, pwede to pwede ko siya trade. Meron din akong trade na nakasalang sila, hindi ko dapat i-violate yung rules ko. Kasi, check ko lang yun next month pa. Matagal siya, yes, pero ang point kasi doon is ma-regulate natin yung emotion natin na hintayin yung trade na yun. Ang problem kasi, pag nangati ka, gusto mong mag-trade, nasira yung rule mo. For example, Bitcoin, di ba? Ang tagal na umakit ang Bitcoin eh. Tapos minsan isipin mo, sana pala, hinold ko na lang. So, it's not the problem of tama ka, umali ka. It's a problem of being impatient. Kasi kung naging patient ka, nandun pa sana yun. Naka-hold ka pa rin until now. Maybe siguro nakabili ka 3K. Di ba? And next, aside from being impatient, second problem is proper expectation. Kung busy ako, bakit ako magti-trade ng maliliit na time frame? Nagdadrive ako, ba't ako mag-1 minute? Dito din papasok yung tinatawag nating probability. Kasi bakit ka pipili if you can have both? So it's more on managing expectations din. Na pag na-set mo and na-manage mo expectation mo na, okay, busy ako. Meron din ako pang long term. Meron din ako pang short term. So, sa age kasi natin sa era ngayon, more on, gusto ko na kumita ng pera, Nawala na tayo dun sa portfolio construction. Ilan ba dapat yung long term mo? Ilan dapat yung short term mo? Wala nang goal. Parang gusto mo na lang lagi. Isang trade na to dapat paldo. Di ba? Yeah, mindset. Oo. Norris no Ferrari. Norris no Ferrari ba, boss? Norris no Ferrari. Moving forward, pag-usapan din natin yung trading. Ano na siya eh, marami nang nagtitrade, tingin ko talaga. Marami nang ligaw, marami lang walang masamahan kasi wala silang nakikitang ganap. Kaya yun yung nakita mo nung lumabas. Ay, nung lumabas ako. Yung nakita mo, parang daming, grabe ba sa'yo, daming yung ganap na ganyan eh. Oh, kasi binavalidate ko siya sa sarili ko din na parang, totoo ba na ganito? And I found out na parang, natagal ko na rin gustong gawin to. Parang ngayon lang din talaga ako nagka-chance na parang ito din talaga yung perfect time na nakita ko siya na buhay na natin. Kaya inumpisa namin yung crypto camp. Mga naka-offroad yung inimbitahan namin. Pero syempre, ayoko lang din siya ilimit sa crypto camp. Kasi iba-iba naman ang trader eh. May trader na trip nila One Piece, sports. May mga trader na trip din nila surfing. May ibang trader gusto din nila golf naman. So, hindi na natin sila ini-stuck sa isang bagay na pag trader ka, ito lang ginagawa mo. Kasi trading is already part of your living. Lifestyle na siya, hindi na siya parang ginagawa natin ngayon. Tignan mo. Grabe naman yung pasalad-salad na lang ni Boss Rocky. Green na green. Oo. So, Grabe, naglong kasi ko. Naglong. Naglo ng green. Green, Salad analysis. Bullish na bullish. Long tayo, guys. Time Long. 500. Time Long. 500. Ano? Aray mo. Boss, bigyan mo nga kami ng strategy. Paano tayo makakuha ng 500x? Oo. Depende sa tulog mo yan eh. No. Pagka Mismo. nakatulog ka ng 9 hours,
Kasi clear yung mind mo. Ayun, mismo. Makapag-isip ko mabuti. Mm, Tignan mo yung kaya yung RSI mo. Cross na Pag nag-cross yung landas nyo. Paano pag mag-shirt naman? Fibonacci niya. Fibonacci. Parang brand ng damit yun ah. Fibonacci. Follow for more. Okay, follow for more trading tips. Recap lang natin. Number 1, pag nag-cross yung landas nyo ng RSI, tsaka pag nakita nyo yung trend ng Hogwarts. Pating na yung food natin. So ito guys, sarap ng clubhouse nila. Kain lang muna kami guys. Lunch lang muna kami, lunch. Kain muna kami. At some point, naranasan na rin natin kumita na parang ikaw lang eh. Pero alam mo yun, nagiging ano siya, lonely at the top. Kasi wala kang sinama. Ikaw lang yung nandun eh, kaya lonely at the top eh. Pero pag nagsama ka ng mga tao na napasuccess mo din sila, iba yung sense of fulfillment. Hindi kaya na parang pera lang. Empty siya eh na, ayun, parang kahit anong bilhin mong gamit, hindi ka na fulfill. Kasi hindi yun yung talagang essence ng ano eh, fulfillment eh. It's about, parang kumbaga nakuha ko sa'yo more than pera. Siyempre, nung nag-start ako, ng pera eh. Pero unti-unti, karoon ako ng financial freedom sa sarili. Tapos nakita ko yung first million, di ba? Walang pinagkaiba. It's really up to you sa perspective mo kung ano yung gagawin mo sa money yun. Masaya ka ba pagka may 1 billion ka, 100 million ka, masaya ka ba? Para sa akin siguro, hindi eh. Hindi yung happiness para sa akin, hindi yung, well, magiging masaya kapag may pera ka, pero hindi yun yung end goal mo. Yung money, at the end of the day, kailangan mo lang ng enough para to live comfortably. May options ka, no? Oo. Pre, yung mga natulungan ng mga tao na nag-grow sa space, nagkaroon ng career sa crypto dahil sa vision mo sa mga ginagawa. Ikaw, coach ka, dahil mo nag-transform na buhay ng tao. Yun, hindi mapapantayan. Kahit siguro mawala ka sa mundo, pre. Yung pera, pre, mawawala. Pag nawala ka, baga, si Evan, pinagay sa seat friends. pero wala na. Di ba? Wala Pero na. mga tao na tulungan mo forever, nasa memories ka. Markado na yun, no? Ano mo, legacy mo. Legacy, Diba, legacy. Tanim ka ng legacy mo sa... Para sa akin talaga, sa sarili ko, sa puso ko, mas gusto ko yung nakikita silang nag-grow, nagkakaroon ng opportunity. In a way, di ba, parang naging part ka ng growth nila. Tapos ngayon, syempre, on their own naman, nasipag. Nako kasi bro, same na same eh. Parang yun din yung nakita kong pattern sa mga taong nakaka-reach or nakakalagpas ng milyon. Kasi pag dun ka lagi sa pera nakatingin, nalilimit ka eh. Pero hindi mo alam. Ang isang indicator is parang lagi ka na-frustrate. Pero para umabot ka dun, lagpas sa milyon kung pera lang ang basihan, dapat na-enjoy mo rin siya at the same time. And at the same time, marami ka natutulungan. And yung malalaking pera, yung malalaking kitaan, nasa stage yan kung saan mahirap siya makamit kung ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng katulong. Ayun guys, dito na ulit tayo sa restaurant nila and same pa rin yung mga menu. Medyo masarap yung pagkain nila dito. Buhay trader muna tayo guys. May mga ano din sila. May mga upuan. Charot naman natin. First vlog ko to eh. This 2026. Sabi kasi nila, atin ng 2026. Kaya umpisahan ko na. Pili tayo ng food natin before mag-start ng market. Buti nakahanap tayo ng plug. So, pag may mga ano tayo guys, sabihin natin kung magka-travel kayo, lalo na sa mga trader dyan, check nyo muna yung cafe, tsaka yung pwesto nyo kung malapit ba sa outlet. Ayun, so nakahanap tayo ng outlet. Number 1 yan sa mga kailangan mo i-check pag tatambay ka sa cafe. Dahil, syempre, sa mga naka-Mac, mahaba yung battery lifetime. Pero pagdating naman sa Windows, yung battery life naman, madali siyang malobat. So, when it comes to internet naman, goods din kung meron kayong pickup. Tapos meron kayong Starlink. So, ayun, big shoutout nga pala kay Brother Shell for inviting us nung nag-camping kami sa Mount Pinatubo. Sobrang na-enjoy ko yun. So, ayun, na-imagine ko na what if ganun kaya yung gawin natin sa crypto space. So, I want to see that on our comment box. Kung ano yung thoughts niyo dun. Ayun, balikan ko kayo guys. Dahil malapit na mga alas 8. Order muna tayo, tapos kain. And then, check tayo na market. So, Clubhouse, also known as tinapay na may palaman. Happy and grateful na meron tayong ganito pagkain. Blessings for our hard work and kay God rin for providing us. Maraming salamat Lord. So dito sa blessings, sa skills, sa trading skills na meron tayo. Thank you ate, salamat po. And ayun, nagkaroon tayo ng masarap na pagkain and hopefully mabless din yung iba and they will also experience the same thing. So ayun guys, push lang tayo, hard work lang tayo sa trading natin. Panata tayo. So ayun, share ko lang din kanina tumitingin ako sa menu. Super grateful ako kasi before every time na order ako lagi yung i-check yung nasa right side
or yung presyo dahil syempre budget lang, and syempre with trading, happy ako na na-experience natin to kasi meron tayong freedom. So ano ba yung itsura ng freedom pagdating sa trading? Freedom, ito yung kahit gusto mo kumain ng mamahalin, makakain ka. Kung gusto mo naman kumain ng fishball, siomai, kikiam sa tabi-tabi, may freedom ka din na bilhin siya. So yun ang itsura ng freedom sa trading, is having options. Pero at the same time, kailangan mo rin maging careful kasi the more na dumadami din yung option mo, baka pumasok naman dun yung decision-making fatigue. And may mga bagay kasi sa buhay na, alam mo yung mga maliliit lang, pero dapat alam mo kung ano dun yung highest priority mo, lalo na kung marami ka nang ginagawa. Aside from, siguro, kung okay ka na with trading, may iba ka ng business, kumbaga nag-diversify ka na. So ayun lang, share ko lang. Usually, pag kumakain din ako ng ganito, umorder ako ng dalawa. Not for the sake para ubusin ko siya lahat. Nagawa ko isa minimake sure ko na, lalo na pag okay talaga yung food sa isang lugar, nagti-take out ako. So para, alam mo yun, may option ka na hindi mo kailangan ubusin lahat what's in your plate right now. Kasi, again, may freedom ka or may option ka na pwede mo siya i-take out. Kasi minsan, na-stuck tayo dun sa sa survival mode, lalo na kung profitable na. Kaya with having that identity na na-stuck tayo dun sa survival mode na yun, nadadala din natin siya sa trading na kailangan pag hindi ka kumita ngayon, feel mo, guguho na yung mundo mo. At some point, that's good for performance na nag-set ka ng standard and barrier, pero i-check mo rin sa sarili mo kung nag-add ka ba ng unnecessary pressure. And we all know, stress plus rest equals peak performance. Pero kung puro ka stress, baka mag-break ka niyan anytime. So kung kumikita ka naman sa trading, it doesn't matter kung kumikita ka na ng milyon or 100k pa lang or libo-libo pa lang. Always remind yourself na i-reward mo rin yung sarili mo. Kasi kung hindi mo nire-reward yung sarili mo, masasanay ka na lagi mong pinupush sa pressure, which is tama. Pero baka nakalimutan mo na rin maging grateful sa mga maliliit na bagay. Gusto mo ngayon kumita ng 100k, gusto mo 500,000 na, gusto mo 1 million na. Tapos na naka 1 million ka na, gusto mo 5M na, hanggang 50M, hanggang 100M. Kailangan in touch ka pa rin sa reality. Ano ba talaga yung reality? Kailangan mo ba maging billionaire? So bakit kailangan mo maging billionaire? To prove something? Yun ba ang meaning ng buhay? Maging billionaire tayo lahat? Di ba nag-umpisa tayo sa trading kasi gusto natin magkaroon ng option? Worth it ba kung magiging billionaire ka sa sacrifice mo lahat? Sometimes yun yung mga question na kailangan na itatanong Baka ginagawa nating, alam yun, parang escape sa reality yung trading na pag pumolda ako dito sa trading, okay na ako, di na mag-work. Goods yun. Hopefully mangyari sa inyo yun. And hopefully, swertehin kayo na makuha niyo yung generational wealth na gusto niyo. But syempre, ano rin tayo sa realidad ng buhay na paano kung wala pa yung opportunity na yun? Diba? You have to, stay in touch with the reality. And at the same time, you're working on future self na nandun ka na. I'm also a firm believer din ng law of attraction. No? So, sabi kasi sa law of attraction, the more daw na iniisip mo na ganun ka na, mas ma-attract mo siya. I agree with that. But at some point, syempre, gusto mo rin ma-experience. Ano ba talaga, what does it really take before you get there? Kasi kung hindi pa align yung na-visualize mo and reality mo, yung attraction, binibuild mo pa lang siya. Hindi mo pa siya talaga na 100%. Pero once na 100% na siya, ibig sabihin nun, baka yun na yung time na magkaroon ng clutch doon sa attraction and reality mo. Yun naman ang take ko sa law of attraction. Na dapat mag-match yung reality mo doon sa ina-attract mo. Pag nag-clutch yung dalawa na yun, ayan na, mangyayari na siya. At pag nangyari siya, dapat ready ka. Kasi again, kung na-attract mo siya, dumating siya sa'yo, ang question is, iniisip ko na ganun ka. Paano kung skill-wise, wala ka pa talaga? Yung in-attract mo opportunity, kaya mo ba siya panindigan? Alam mo ba yung gagawin pag nandyan na yung opportunity sa harap mo? Naglapag na ng 100 million, anong gagawin mo? Paano mo siya papagalawin? Paano mo siya mapapalago na maging trillion siya? Siyempre, di ba? Nangahanga tayo ng malaking pera. Pero the next question there is, kaya mo ba palakihin more than that yung pera na pinagkatiwala sa'yo, which is 100 million or 100 billion? Paano mo papalakihin yun? Yo guys, what's up? It's me again, Cryptocurrency Trader. Quick time check lang, it's 7:47 in the evening. So malapit na mag 8 PM. Dito pa rin tayo sa Cafe Rafaela. So tapos na yung meeting natin with Fraki and kay Munchies. So chill lang muna tayo dito para mapagpalamig. And trip natin ngayon, bumisita ng mga probinsya. Because usually sa mga ganitong places, dito mo may experience yung wala ka masyadong nakikita and hindi siya gaya ng city na maraming buildings. Dito parang patag lang yung nakikita mo and sarap yung hangin, malamig. I think this is a very important for trader, yung mga ganitong environment kasi nakaka-relax siya ng isip. Lalo na sasabak na naman tayo mamaya 8 PM sa market. So, ayun, quick update lang. Ayun, so 7:48 na and kita-kits tayo. Peace!